good day everyone. Welcome po sa aming YouTube channel. Welcome po ulit sa Greenfield Realty po. Bali, it's me again, your site locator, Olive Santos. And then for today's video, nandito po kami ngayon sa Tagawayan, Quezon, kung saan bibisita po kami ng property na may sukat po na 9.9 hectares. So medyo malaki yung property na ibablog natin for today. Pero malaking cut sa afford na price. So panoorin niyo po itong video na to, baka sakali ito na po yung property na inaabangan nyo para magkaroon po kayo ng sariling farm lot. So keep on watching po sa aming YouTube channel para po updated po kayo sa aming mga properties na lagi pong i-upload po mga nagmumurahang properties. So tara, ikutin na po natin si 9.9 hectares dito sa Tagawayan, Quezon. So bago po kami mag-ikot, kung sakali magustuhan nyo itong property na to, pwede nyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. So let's go! Ikutin na natin siya. So dito po magsisimula yung pinaka-property kung saan ako nakatayo na sa pinakaloob po niya, no. Hindi ko po muna binidyohan yung kalsada, pero mamaya babalikan ko po lahat yan. Bali dito muna po ako mag-start dito sa may pinakaloob. So tara, ikutin natin. Ang property po ay 9.9 hectares, pero ang may tanim lang niya or yung may mga laman is nasa 3 hectares mahigit. So ito na po yung tinatamaan po ng camera po natin. And the rest po ng kabuuan ng 9.9 hectares ay wala na pong tanim. So nasa 3 hectares lang mahigit po yung may mga namumungang niyog. So may return income na po kayo kung sakali po at itong niyog po na to ay naglalaro po sa nasa 900 kapuno. So may sure return income ang property. So yung pinakatayo po ng lupa is semi-flat dito sa area na kinakatayuan ko, yung may puno ng niyog. Yan, ito yung kabuuan ng 3 hectares. So almost flat siya. Pero hindi naman siya 100% flat talaga. So makikita po natin, punong-puno talaga siya ng mga niyog. So yan, napakaganda nitong 3 hectares na unang dinatnan po natin. So dito muna tayo mag-focus sa 3 hectares. Pero ang kabuuan po nito, ulitin ko lang po, ito po ay 9.9 hectares. So sa dulo po na yon, sa part na yon, mapapansin na po natin yung mga puno ng mahogany. Ayan, may mga hardwood kasi tayo dito. May mga nara. May nara ako nakita. And then may mga fruit bearing din nakapaloob po dito. So mamaya babanggitin ko lahat yan. So dito muna tayo, ikot muna tayo. So yan, bali iniikot ko pa po yung property. Bali po itong property na to, sagana po ito sa mga hardwood dito sa part po na yan. So meron tayong mga mahogany, may anilaw tayo, may nara, may batino. So may mga malatubig pa ritong kahoy, yun po yung matitigas na kahoy. Medyo kabataan pa po yung mga niyog po natin. Medyo may kasukalan lang, pero kagandahan itong property na to ay sure ang return income natin. Yan, daming mga mga hardwood, puro hardwood po yan. Ayan, So itong property po na to ay meron po tayong nasa 500 meters po na right of way. Pero explain ko po sa inyo about sa right of way po. So tayo po ay may dadaan ng 3 parsela para sa ating right of way. And then yung 3 parsela po na yun, bago po ang property, is iisa po ang dinadaanan. So ang mangyayari po,
magbibigayan po tayo ng right of way, ano. So para lahat po makadaan. And then kagandahan din po nito, yung dalawang parsela po na dito sa katabi po ng property is binebenta pa po. Pero hindi pa po nila ngayon maibenta sa ngayon kasi kailangan pa po nila ng 6 years para po maibenta po nila kasi hindi pa po siya nagmamature as GLOA. So po pwede rin po, ang idea ko pong naiisip dito is kung i-avail nyo po itong property na to, pwede nyo rin pong i-avail yung dalawang parsela para po maigsi na lang po yung pagkukuhanan nyo ng right of way, na kung tutuusin po ay sinasabi lang talagang yun ay daan po talaga. So makakaligtas po tayo ng dalawang parsela para makapunta dito sa property. So hindi na po magiging 500 meters po ang ating right of way, ano, kung sakali rin po pagdating ng panahon ay mabili nyo yung dalawang parsela na yon na may sukat na 3 hectares and 1 hectares. $2,000 ba? 2,000 okay. So, yan, tinatanong ko po dun sa pinaka-grade namin kung ilan yung inaani dito. So, ito po ay umaani ng 2,000 kabuo every 45 days. So, yan po, balisa ko pa rin po ng property yan. Gaya po na nasabi ni Kuya, ito pong property na to ay nasa 3 hectares po yung may laman po, ano. So yan, kasama po yan sa may mga sakop ng property na may laman. And then ito naman po yung part na sinasabi niya na wala na pong laman, kung saan meron tayong overlooking doon. So titingnan po natin kung kaya nating akyatin. Ano ba yan, damo? Nakakulog. So tara, tingnan natin. So yan, bali naakyat na po namin yung pinaka overlooking nya. And then ayan, matatanaw na po natin dito yung mga magagandang view na yan. Yung kumpulan ng niyog na yan, kasama po yan sa property. So dyan po kami galing, dyan sa part po na yan, ano. Yan, napakaganda ng overlooking, oh. Parang tanaw na buong Quezon, eh. Yan, ang ganda. Yan, kumpulan ng mga niyog. Nag-uusap pa doon na iba. Ganda, no? Kasi bali nag-ikot pa rin po ako ng property. Ayan, napakarami pa rin pong puno ng niyog nang nakikita ko po, ano. So kanina doon sa overlooking, yun po yung sinasabi nilang walang laman, pero napakaganda po ng view doon sa may taas. So naakyat ko, hindi naman ako masyadong hiningal, so okay na okay po yung overlooking nya. Tanaw na tanaw po yung buong Kabikulan po, ano. So napakagandang property. And then itong property po na to, may sapa po to sa may pinakaloob ng property. So sakop po siya. So meron po tayong source ng water. And then explain ko rin din po about po sa documents nitong 9.9 hectares. Ito pa ay electronics na. So patay na po si owner, and then yung pamangkin na lang po yung nagbebenta, kung saan sila yung parang pinaka second owner na hindi naman po nalipat sa pangalan nila. So may deed of sale naman po sila, ano. May extrajudicial naman po tong documents po nila, so wala po tayong magiging problema. Eversion Road, kung saan nandun na po yung pinaka town proper po, ano, kung saan nandun na po yung McDonald's, and then nandun na rin po yung munisipyo natin, and then po yung palengke. Ayan.
So napakagandang property. Ang daming laman. So yan, bali hindi po namin kayang ikutin yung kabuuan ng 9.9. Medyo masukal na po yung ibang part. So papalabas na po kami ng property po ano. So papakita ko po sa inyo yung sinasabi ko na papakita kong right of way sa inyo para makarating dito sa may pinakaloob ng 9.9. So babaybayin na po namin yung pinaka right of way. So sa kabuuan po maganda naman po yung property. May sure return income. And then may overlooking. Meron po tayong source ng tubig. Ayan. So almost complete na po ano. Kagandahan din po nitong property na to. Hindi siya bundok or hindi siya mahirap ikutin. Tamang medyo pa-slope siya ng konti pero napaka-gradual naman niya. So hindi naman ako nahirapang ikutin si 9.9. So kung kayo po ay magagaling ng Manila, ang travel time po natin ay nasa 7 hours para po makarating po tayo dito sa Tagkawayan, Quezon. Pero dahil po sa mga binubutas na diversion road na tatagos po to Tagkawayan to Manila, Tagkawayan to Bicol, tayo po ay maglalaro na lang siguro mga at least mga 5 hours para po makarating po tayo sa Tagkawayan kung kayo po ay galing po ng Manila po ano. So more on development po ang bayan ng Tagkawayan sa mga diversion road. And then kagandahan din po sa bayan ng Tagkawayan, meron po ritong gagawin na general hospital. So magandang idea po ano sa mga taga dito. So yan, lalabas tayo para makita naman natin yung pinaka right of way. So kagaya na nasabi ko, itong property po na to, maganda po ito for investment. Kasi ito po ay murang-mura lang po. So nasa description po namin yan sa baba. And then kagandahan po nitong property na to, electronics na po ang ating title po ano. So ito po ay may sukat na rin, pero kung halimbawa na gusto nyo iparelocate, pwedeng-pwede naman po. So medyo uulanin na tayo kaya nagmamadali na po ang inyong lingkod. So yan, babaybayin ko na po yung pinaka right of way po niya. Ano, bali po meron po tayong tatawiran na isang maliit na sapa para makarating po tayo dito sa property. Bali itong nilalakaran ko po na to, right of way na po ito. So kasali na po to sa 500 meters po na sinasabi ko sa inyo magkakaroon tayo ng right of way. And then meron po tayo isang maliit na sapa na tatawiran po ano. So maliit lang naman po 'yon. Pwede na po tayo magpalagay ng convert lang doon. So sa ngayon po, talagang lakad muna po tayo, pero ito naman pong property na to, I'm sure magkakaroon po to ng right of way kasi maraming parsela po yung nandito. So yung mga dinadaanan po natin nasa 3 parsela na. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, tatawiran po natin. Yan, so maliit lang naman po yung pinakasapa niya. So yan, ito po right of way pa rin po yan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, binebenta rin po ano na 1.1 hectares and then 3 hectares na hindi pa siya matured. So lakad tayo. So yan, bali inabot na ako ng ulan. Pero binabaybay ko pa rin po yung pinaka right of way po ano. So malapit na po tayo sa may pinaka barangay road. So ito pong right of way na to is daan tao pa lang sa ngayon. Hindi pa po talaga makakapasok ang sasakyan. Pero ang sabi naman po na aming guide, ito daw po ay napagkaisahan na po ng mga may properties po dito na kung sakaling i-develop po ay magtutulungan na lang din po sila para po mapalapad po itong pinaka right of way. And then kung sakali naman po yung ito pong dinadaanan po namin na to ay sabi po ay pwede rin naman daw po na bilhin itong right of way kung sakali po ano. So napag-uusapan naman daw po yung presyo. So pwede pong dumaan ng libre, and then kung sakali pong sa kapanatagan po ng bibili ng property dun sa binablog po nating 9.9, pwede na naman daw pong bumili ng right of way sa kanila po ano.
So yan po. So lakad pa rin po tayo sa right of way. Kung mapapansin nyo, may bakod po siya. So ito po yung pangalawang parsela. Yan, malapit na tayo sa kalsada. Bali isang parsela na lang po yung dadaanan po natin para makalabas na tayo ng Barangay Road. So yan sa mga gusto po ng property na malaki ang sukat pero afford po ang price, and then may return income. Yan, for investment po itong property na to. So even mahaba yung right of way niya, napakaganda naman pong property kasi may sure return income, and then may overlooking din po siya, no? So yan, sa mga nagkakagusto po ng property na to, pwede na po kayong mag-message sa amin para sa inyong reservation. Ayan, napakamurang property, napakagandang property for investment, pwedeng pag-alagaan ng mga hayop. Ayan. So yan, dito na po kami sa pinaka-Barangay Road. So by the way, it's me again, Olive, your site locator dito po sa Greenfield Realty po, ano. So message nyo na po kami para po sa inyong reservation po. So yan, thank you po. So ito na po yung pinaka-Barangay Road po, ano. So cemented road, and then papasok tayo dito sa may pinaka-property.